The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Morning, Pastor Jeff. Happy Thursday. Good morning, Ted at Cha. Good morning. Happy Thursday, mga kababayan. Good morning. Inaabang ka ng mga kapatid natin. Naka-holiday mode na ba yung katawan mo, Pastor? Medyo. Oo. Yan. Pero tayo, wala naman Come tayong on. holiday. Bukas nandito pa rin tayo. Oo. Pero ang inaabangan pa rin ng mga kapatid natin, bago magsimula ang kanilang mahabang araw ngayon, lalo pa yung mga maglo-long weekend, anong magandang balitang hatid mo? Patiin muna natin ang isang taong hindi rin nag-holiday. Happy 66th birthday sa aming board president, Bobby Alvarez Jr. Yan. Sir Bobby, happy birthday. At nanonood din aking mga kaibigan sila, DB at Jojo Huevos. May mga panahon po ba sa buhay natin na parang, ano yung feeling nyo, tuyot spiritually yung buhay natin? Hindi naman hindi ka nagdarasal, kaya lang po minsan, we're too busy with a lot of things, productive tayo sa maraming bagay, marami tayong responsibilities, maraming ginagawa sa bahay, trabaho, opisina, ministry, sa case ko. Kaya parang minsan po, si God parang appendix lang. Alam niyo yun, yung pang Sunday affair lang. Kaya kahit minsan successful tayo sa labas, parang deep inside may kakaibang pagod, may emptiness, may dryness. Parang okay sa labas pero pagod sa loob. Alam niyo po, ganito po yung naramdaman, ganito yung setting ng Psalm 63 na pag-uusapan natin. Nasa wilderness si Haring David, okay? Literal na nasa tuyong lugar siya, okay? Walang comfort, walang palasyo, walang easy sa buhay, walang access and all, walang kasiguraduhan. Pero ang pinakahinahanap niya, hinanap po niya, ay hindi muna convenience, hindi comfort, hindi solusyon. Sabi sa Salmo 63 verse 1. Sabi dito, O Diyos, kayo ang aking buhay. Okay? Kayo ang aking Diyos. Hinahanap-hanap ko kayo, nananabik ako sa inyo ng buong puso't kaluluwa, na tulad ng lupang tigang sa ulan. Alam niyo po sa English, sabi niya, Lord, you are my God, I earnestly seek you. Hindi sinabi ni David na, hanap muna ako ng tubig, Lord, diyan ka lang. Hanap muna ako ng pagkain, diyan ka lang. Ang una po niyang hinanap ay ang Diyos mismo. Dito natin makikita yung puso ng isang taong passionate po sa pagpursu kay God. Hindi kailangan lumapit sa Diyos kapag may kailangan lang or kapag okay na ang iyong spiritual na buhay. Dapat hanapin natin ng Diyos araw-araw. Kaya sabi niya sa isang version, I thirst for you. Yung uhaw po ay hindi casual feeling. Kapag uhaw ka, hindi mo sasabihin, mamaya na lang. Hindi, hanap akong tubig kasi hindi ko na kaya. Ganun po itsura daw. Parang tigang na lupa na hindi na uulanan. So maging priority po ng values natin, maging priority ng buhay natin ay si Lord. Bakit po hinahanap ng kaluluwa natin si Lord? Kasi po, we were made and our soul is created for God. Pag wala po ang Diyos sa equation, laging may kulang. Kaya may makita ka ang yayaman, successful. Pag walang Diyos, hindi rin po masaya. Hindi rin po contented ang buhay. Kaya po gusto ko lang kayo encourage, walang created things makakapuno sa puwang na yon na naglolong ng kapunuan. Ang Diyos lamang po yun. Kaya minsan hinahayaan tayo ng Diyos, sige, hanapin mo sa iba, sa akin din ang bagsak mo. So tanong, ano ang dry season na naranasan mo ngayon? Mas hinahanap mo ba'y comfort ng buhay kaysa yung comfort ng presensya ng Diyos? Kaya gusto ko kayo i-remind, Salmo 63 verse 1, O Diyos, kayo ang aking Diyos. Hinahanap-hanap ko kayo. Nananabik ako sa inyo ng buong puso't kaluluwa, matulad ng lupang tigang sa ulan. Tayo po'y manalangin, Panginoon, ang longing po ni David ay ang presensya mo. Sa kabila ng kanyang napakaraming na experience na karangyaan sa buhay, lahat ito'y baliwala kung wala ka rin. Kaya Lord, tulungan mo kami magkaroon ng puso na katulad ni Haring David, na ang una niyang hinahanap sa umaga, ang presensya mo. Ang huli niyang kasama sa gabi, ang presensya mo. Salamat Lord sa kabutihan mo sa mga kababayan namin ngayon, maraming nagkadalamhati, mga namatayan sa lindol o nalunod na anak, Lord. Ikaw po paano mag-comfort sa kanila ngayon. Bigyan niyo sila, Lord, ng lakas ng loob, harapin ang bukas ng may pag-asa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat na marami, Brad, sa aral na ito at ang iyong panalangin
para sa lahat ng mga nagdadalamhati sa mga panahong ito. Salamat, Brad. So, tomorrow is Holiday Friday. Ika nga ni Baby Girl kanina, tuloy ang ating pong misyon sa paghatid po ng magandang balitang ito. Yes, Brad. Walang pahinga tayo serving the people. Alam mo na po ako, ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. And serving the people indeed, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.